Good day everyone! Welcome again to Health Matters, kung saan po natin pinag-aaralan o pinag-uusapan ang mga critical na health issues na nakakaapekto sa ating communities. This is your Manang Lucy of Baguio Chronicle, along with our in-house medical expert, Dr. Tom Untalan. Magandang araw po sa inyo lahat, Ma'am Lucy. Magandang araw po sa inyo and of course our special guest for today. Ngayong buwan ng Pebrero ay pinagdiriwang po natin ang Cancer Awareness Month and maswerte po tayo at meron po tayo isang dedicated na oncologist or isa po siyang cancer doctor, cancer specialist. Siya po ay nagtapos din po dito ng kanyang medicine sa St. Louis University School of Medicine at nagpatuloy po sa kanyang internal medicine specialty at naging specialista po siya ng cancer after po niyang nag-aral sa St. Luke's Medical Center ng Medical Oncology. At papakilala ko po sa inyo si Dr. Janice Bañez, who will help us dive into a more exciting topic on cancer prevention and treatment here in the Philippines. So Doc Janice, magandang araw sa inyo and welcome dito sa ating programa. So, good morning po sa inyong lahat. Good morning, sir. Good morning. Good morning po, Ma'am Lucy. Manang Lucy. Manang Lucy. So, Doc Janice, pwede bang bigyan mo kami ng konting overview ng sitwasyon ng cancer dito sa atin? So actually, cancer is a significant public health concern in the Philippines, no? Parang katulad na siya ng mga hypertension, stroke, mga ganyan. So nagiging second leading cause of mortality na ang cancer dito sa ating bansa. So yung mga common na cancer dito sa atin is breast, lung, colorectal, and liver cancer. So unfortunately, marami sa mga cases sa atin no, na nadadiagnose na sila at a very advanced stage, yung mga stage 4. So dahil ito sa lack of awareness and access to early detection services dito sa ating bansa. So Doc Jenny, sabi dumadami naman ngayon, no? So it's para na siyang baka nga namumuna na nga siya eh. So very alarming na po yan. So napaka-importante po itong topic natin ngayon, kaya maganda pa rin dito yung pag-usapan natin yung prevention and early detection. Kasi usually nakukuha natin sa kanila, nakukuha natin sila advanced stages na. So napakahalaga na through this program matutunan natin paano yung prevention, meron ba, tsaka yung early detection. So can you share to us some statistics to highlight this issue, Doc Janice? So gaya po ng sabi ko kanina, sir, common talaga yung breast cancer dito sa ating bansa. Pati dito po sa BGH MC Cancer Center, breast cancer pa rin po ang pinakamataas na klase ng cancer na nadadiagnose natin. In terms of mortality, lung cancer po ang accounts for about 20% of breast cancer deaths in the country. Susunod po dyan is breast cancer pa rin, okay? So dahil sa mataas na incidence ng cancer and incidence ng mataas na mortality rates, no? So there is a need talaga for an effective prevention strategies and better access to screening dito sa ating lugar, especially dito sa ating bansa. Okay. Nabanggit mo nga yung importance ng ating screening and detection. Ano naman, Doc, yung mga key strategies na ginagamit for cancer prevention sa atin? So dito po, we focus primarily on primary prevention. So this includes lifestyle modification. So syempre alam na natin yung mga risk factors ng cancer. So nagpo-promote tayo dito ng healthy lifestyle. So reduce, bawal manigarilyo, yung mga ganon. So promoting healthy diets, encouraging physical activity. So meron din po yung mga public campaigns natin, no, yung mga konsulta tayo which aim to educate Filipinos about the behaviors that can lower cancer risk. Meron din po yung mga programa, no, yung mga NGOs, yung mga private partners natin na merong kinakandak na mga cancer awareness program sa iba't ibang lugar, no. So kasama na din po 'yun sa public awareness campaigns na ginagawa po natin.
Doc Janice, nabanggit mo kanina, no, yung lifestyle modification, yung smoking. Smoke. Yung mga ibang specialista na na-interview namin dito, halos yun din ang sinasabi. Parang puro ganun, ano, wala nga masyadong sinasabi na uminom ka ng gamot, walang masyadong ganun. It's all on the food, diet, lifestyle modification, exercise, puro ganun. So, sa tingin mo, Doc Janice, gaano ka-epektibo ito, no, na para sa how effective is this that they have been changing public perception and behavior dito sa cancer risk? So actually, yung mga ginagawa natin ng mga ganito, they have a positive impact, especially regarding sa mga smoking cessation, sir, no? So dito, di ba, alam natin dito sa BGH, meron din tayong mga program, meron actually tayong smoking cessation clinics, mga ganon. So, and then, very rigorous din yung campaign natin, yung sa mga cancer prevention program, gaya ng cervical cancer, no? So, I think they have a positive impact kasi ang nagiging problem lang natin, so, di ba nasasabihan or nabibigyan natin yung mga information, yung mga malalapit na communities. However, yung challenge pa rin is how to reach yung mga nasa malalayong lugar, yung mga underserved communities po. Okay. Nabanggit nyo nga yung mga risk factors na yan, ano? Pwede, Doc, paki-explika yung mga primary risk factors for cancer that are particularly relevant dito sa ating konteksto ng Pilipinas. Okay. So, gaya po ng nabanggit ko na kanina, yung mga major risk factors for cancer includes yung tobacco use, drinking, yung alcohol consumption, poor diet, lack of physical activity or exercise, obesity, at saka exposure to the different environmental pollutants. So, hindi lang po yan, no? Meron din po yung mga infection na nag-i-increase ng risk natin for cancer like HPV and hepatitis B na nagko-cause ng cervical and liver cancer. So, ito po yung mga risk factors natin for cancers, no? Okay. Tama, Doc Janice, very interesting po ito dahil related to sa ating lifestyle. Lalo na ngayon, medyo stressful na. So, nandiyan yung tobacco, yung smoking, pati drinking na rin siguro. Yung lifestyle na rin siguro natin. So, what can our patients, yung mga nakikinig po sa atin ngayon, anong pwede nilang gawin para ma-mitigate yung mga ganitong risks sa cancer? Okay. Sige. So, nasabi ko na kanina kung ano yung mga risk factors. So, ang gagawin lang natin talaga is iwasan yung mga yon, di ba? So, ang number one, ang tobacco or yung smoking, siya kasi yung pinaka-most preventable cause or risk ng cancer. So, eto, ang smoking kasi, di ba, ang alam lang natin, ang pinaka-common na alam natin na nagiging risk siya for lung cancer. Pero actually, ang smoking, it causes kahit saan, nag-start sa oropharyngeal hanggang colorectal. So, lahat yan pwede siyang risk factor for cancer. And then also alcohol. So, dapat iwasan natin or mag-quit na tayong uminom. And then, syempre, maintaining a balanced diet, eating food rich in, food like vegetables and fruits, and then syempre mag-exercise regularly, and we have to get vaccinated against HPV or hepatitis B. And in addition to that, syempre dapat alam din natin kung kailan tayo magpapa-screen, no? May mga meron tayong mga basis naman for the screening. So with early screening, malalaman natin kung meron nga tayong cancer. Okay? Okay. Tok, nabanggit mo yung early detection and screening, no? Pero kung minsan tayo, like most Filipinos, we only go to our doctors pag may medyo malala nang nararamdaman. Pwede bang elaborate po natin kung ano yung mga early symptoms dapat na binabantayan natin? Ito yung hudyat na, kailangan na akong magpatingin. Oo. So yung mga simptomas, no, na pwede nating maramdaman if meron nga tayong mga cancer. Syempre, pinaka-first yung mga visible, like yung mga dito sa ating breast,
pwede tayong makasalat or maka-feel dito ng mga bukol, or yung, kung may, sa mga colorectal cancers, nag-change yung habit natin sa for bowel movements, nag-iba yung ano natin. And then, kung lung cancer naman, usually ang nagiging symptoms talaga is chronic cough, matagal na ubo. Or iba, nag-iiba yung boses, no? Other symptoms like yung mga sa melanoma, nakikita natin yung mga yung mga nunal natin, nag-iiba ng kulay, lumalaki sila, nag-iiba yung border. So, usually yun naman talaga yung mga most common na symptoms na nararamdaman if may cancer, okay? Ayun po. So having said that, Doc, na nakita nga natin yung importance ng kung gaano kaimportante ang early detection para sa successful treatment outcomes, no? So ang sabing nyo nga, habang mas maaga na nalalaman kung ano ang nararamdaman o ang sakit, mas mabilis o mas gumaganda yung yung outcome ng treatment. Ano naman ho yung mga initiatives in place for screening and early detection ng cancer po? Particularly for, let's say, breast and cervical cancers sa mga kababaihang kagaya natin. So actually, the Department of Health dito sa atin has implemented several screening programs, okay? So isa na yan yung cervical cancer screening program na nag-encourage sa mga 30 years old and above to have a regular pap smears, okay? Meron tayo ngayon yung bago, yung BSEDS na sinasabi natin, yung breast cancer early detection services na nagpro-provide din nagbibigay sila ng guidelines for breast cancer screening. So bago lang yan na ng DOH, and then these screening programs are very helpful to increase awareness. At saka syempre nagiging accessible yung mga screening services na to sa ating mga kababayan. Okay? And then meron nga tayo, gaya ng sinasabi ko, yung mga partners natin, yung mga NGOs na nagbibigay din po ng mga screening services sa ating mga kababayan, gaya ng breast cancer screening, cervical cancer screening, meron yung iba colorectal cancer screening. Meron po tayong mga kapartners na mga NGOs na gumagawa po. Oo. I remember one example is yung Mindas Buddies. Yes po. Yung ating kaibigan na si Ambic. Si Ma'am Ambic. Oo, so sometime I think last year sila, they held a program sa convention center. Yes po, ma'am. na there was a screening talaga for not only for breast cancer but also for cervical cancer. Yes po, ma'am. So Doc Janice, paano nakaka-impact ito sa early detection to mga screening program na to tulad ng nabanggit ninyo? Siyempre, if we have screening programs, nagiging mas aware po tayo, nagiging mas aware yung mga kababayan natin, mas nagiging aware yung mga tao about these types of cancer. If the cancer is detected earlier, gaya ng sabi po ni Ma'am, mas magiging treatable sila, mas magiging maganda yung outcome ng treatment ng mga patients natin if cancers are detected at early stages po. Janice, wala bang before tayo mag-continue sa treatment, lagi pap smear, Wala ba, or kakapain mo kung may bukol, wala ba yung blood test? May mga ganun ba ngayon? Yung mga blood test, kung sa mga actually wala pa. Meron silang mga pinopromote na mga tumor markers, next generation sequencing for screening. Pero wala pa kasing mga sapat na pag-aaral to prove na they can be used for cancer screening. Kasi minsan if 'di ba pag ako nag-undergo ako ng parang tumor marker screening, parang biglang mataas. So 'di ba nagko-cause lang siya ng confusion sa tao, nagiging nagiging mas maalanin. So kailangan natin pa ng additional na pag-aaral sa mga tumor markers or yung mga next generation screening, yung mga liquid biopsy na mga ino-offer ngayon ng mga bago before natin gamitin sila for yung mass screening po talaga.
So, meron iba, magpa-PET scan ka daw. Oo, pero ang yung mahal mahal naman. naman. Ay, nako. Oo. Sinabi mo, Doc, super. Ang mahal ng PET scan, tapos Oo. wala kang makikita. So, kung makikita. Yun din. Oo. And then, Kwan, it's not available locally, di ba? You have Yes. to go outside. Dito, parang dito sa atin, sa Baguio, wala pa ho yata. Wala pa po. That's why we just stick to the screening test that is approved and may mga guidelines na po talaga. No? So yung mga iba, hindi pa po kasi recommended. So sa cervical cancer, pap smear sa breast is... Mammogram. Ayun, Yun pa Inisip ko, pala yung yung bago ngayon sa yung sa PhilHealth natin, 'di ba? Meron silang pinopromote na ang mammogram is kasama na siya sa i-consulta package, yes. no. So, yun po, maganda po yung programa ng DOH, PhilHealth para mas magiging accessible nga po yung breast cancer screening po sa ating mga kababaihan, mga constituents. Opo. May may side sa mammogram. It is quite a painful examination. So, Doc, baka naman may ibang alternative kasi for women, ako ina-avoid ko yan noon kasi masakit. Masakit, Oo, so may mga bago hubang way of screening naman for Yung sa for breast cancer opo. other than mammogram. Yung mammogram pa lang po kasi yung pinaka na available. Although pwedeng mag-MRI pero meron lang din po kasing indication ng MRI for breast cancer screening. So hindi po lahat. Mammogram lang po talaga yung approved na screening procedure for breast cancer. Siguro dapat ang mag-improve is yung paano ginagawa yung mammogram. Yeah. Yun po yung Oo. kasi yun po talaga yung iniiwasan din ng mga ibang kababaihan. Kaya ng x-ray lang? Kasi makukuha mo na yung mammogram sa breast, tapos chest na rin. Hindi ba pwedeng chest x-ray? Hindi po, hindi siya makikita, Doc. Hindi Baka makikita. pwedeng breast MRI, pwede po yan sa mga mas bata na. Breast MRI. Oo. Pero syempre, ang breast MRI, compared mo sa mammogram, Doc, mas mahal po yun. Oo, syempre. Kasi Anyway, siguro another time. Kasi the way it's done, yung iniisip namin noon, parang baka dito ka pa magka-cancer because of the procedure. It's quite it's a painful experience actually. Anyway, so going back now sa ating treatment options naman, no? So nakita natin kung gaano karami depending on the type of cancer. Siguro bago natin puntahan yung treatment options, Doc, may side question lang kasi binabanggit din na for some cancer types may parang may factor din yung genetics, like if you have somebody who had that in your family, mas mataas din ang chance ba na you will also have it, parang you're predisposed to that kind of cancer? Yes po, actually genetic also plays an important role in cancer development mo sa individual. Pero hindi po lahat is dahil sa genetics, no. Cancer development is an interplay between genetics and environmental factors. So meron po talaga yung mga genes, no, na proven na nagko-cause ng cancer, like yung BRCA mutations sa sinasabi natin na if positive ka for BRCA1 or 2 mutations, mas increase yung risk mo for breast cancer. So yun na yung mga patients natin na mga high risk for breast cancer na meron po tayong mga mas maaga. Kung we're talking about screening, mas maaga po yung screening age nila. 'Di ba? Yung mga sa general guidelines, when you become 40 years old sa breast cancer, nag-screen na tayo at 40 years old. So, nagmamammogram na tayo yearly. Pero if you are high risk, like yung may mga mutation ka, mas maaga sila. At as early as 30, 35, pwede na silang mag-screen. So, yun po. And then, mas mataas talaga yung risk mo if may genetic factor, no? Pero, as I have said, hindi lahat po ng ibig sabihin may family history ka ng ganito. Hindi man po ibig sabihin na ikaw din magkaka-cancer. Okay? Hindi naman po lahat. So, pwede po yung it's a multifactorial yung cancer development po. Hindi lang po dahil sa genes. Okay?
Okay. So, ano naman ho ngayon ang mga standard treatment protocols po na commonly ginagamit po dito sa atin? So, yung sa cancer treatment po natin, no, madami po tayong mga ginagawa yan. So, it includes surgery or inoperahan, tinatanggal yung bukol. And then chemotherapy. Chemotherapy is pwedeng neoadjuvant or yung binibigay natin before mag-surgery or adjuvant or binibigay natin after mag-surgery or yung palliative types ng chemotherapy. Okay? And then radiation therapy. And then, yung ano ngayon, sikat ngayon is yung immunotherapy, no? Ang cancer treatment kasi is very evolving, topic. 'Di ba yung mga sinasabi natin kasi na treatment for now, baka in the next 3 months, iba na naman yung mga standard protocols or treatments natin sa ngayon. So yung pinaka-latest yung ADC na sinasabi natin, yung mga antibody conjugates, no? Yung cancer, yung chemotherapy is parang sinasama na nila sa immunotherapy para mas effective yung treatment. So may mga ganun na tayo ngayon, no? Dati kasi ang alam natin, surgery. Then magki-chemotherapy ka na, after nun wala na, no? So ngayon mas madami na. So very mas mabilis mag-evolve yung cancer treatment natin ngayon. No? What is true now is pwedeng mag-iba na in the next 3 months dahil sa mga madami nating clinical trials na ginagawa. Kasi nga very na kasi yung cancer, masyadong madami na. Naapektuhan na kasi yung madaming tao, kaya madami din tayong clinical trials on treatment. Mas aggressive yung research po. So Doc Janice, na-mention mo yan, radiation therapy, surgery, tulad ng mga ginagawa namin sa mga cancer patients namin, chemotherapy, dyan lang ako familiar. Pero meron na pala ngayon yung immunotherapy, narinig ko na rin yung precision medicine. Yes. So how do you decide? Nabanggit mo nga kanina, depende nga. So paano, kasi ibang pasyente takot Chemo? Madami Pwede bang, sir yung ganon. Or wag na lang operahan, Doc? Or paano natin sila, how do you decide on that? Actually, yung sinabi mo sir kanina, yung precision medicine. So, when you decide on a treatment for a patient, no, nagdidepende yan sa pasyente mismo kung ano yung mga risk factors niya, ano yung mga comorbids niya, ilang taon na ba yung pasyente natin, naglalakad pa ba siya, kung anong stage ng pasyente natin, at saka yung personal preference din syempre ng family at saka nung pasyente natin. So, dapat talaga ina-advise na ang isang pasyente or yung isang case it should undergo a multidisciplinary team management. So sino ba yung mga kasama sa MDT na sinasabi natin? So hindi lang po medical oncologist yung kasama doon, kasama din po natin doon yung mga surgeon na nagmamanage sa patient, yung radiation oncologist, yung mga nurses natin, yung mga palliative medicine. Dapat nga kasama natin yung mga psychologists yun sa MDT, no? Para ma-individualize natin yung, or ma-personalize natin yung treatment ng isang pasyente. So, iba-iba po talaga. So, hindi lang po talaga, dahil sabi ng doktor ko, chemotherapy, hindi po ganun. So, personalized po yung treatment ng bawat pasyente. No? Hindi ibig sabihin na breast cancer siya, ito na yung treatment. Oo. Dapat combination, combination. Oo. Ano kasi relate ako sa binanggit mo, Doc, kasi nga cancer hit home recently. So nakita ko po yung nung una medyo if you're the patient or you're closely related to the patient, yung parang ang hirap mag-antay ng eto na yung sakit, eto na yung gamot. Kaya pala Doc, ang daming factors na inaalam muna bago mag-decide. Kasi I was expecting, kunyari sa ibang sakit, you have pneumonia. Ito yung ito yung mga antibiotics mo, etc. You take that for 7 days. Parang, you tend to think na it should be like that for cancer, So, you just mentioned, I just like to emphasize, lalo na sa mga, listeners natin, na it takes a team. And then,
depending on the treatment decided on, they will also see how the patient would respond, di ba? Yes po. And they can adjust pala as they go along na, oops, mukhang hindi ganito dapat ang dose, parang So, gano'n. yes. So having said that, Doc, nabanggit nyo kasi pareho na ang dami na ng cases. Doc, paki-explica naman yung mga batas that support our mga kababayan na who go through these diseases, no? Na may binanggit silang na yung National Integrated Cancer Control Act na ewan ko kung ini-implement na. Is it already being implemented? Yes, ma'am. And if yes, has it improved access to cancer care for ating mga kababayan? Opo. So, yung NICA po na sinasabi natin, ma'am, so it has significantly enhanced yung access natin sa mga gamot, no? Kasi it mandated expansion of specialty centers across the country. So, ibig sabihin, yung cancer center natin is a mandate. So, ang NICA kasi gusto niya lahat ng regions may specialty or may mga cancer centers na magpo-provide para sa mga pasyente. And that region, and then the NICA also established yung Cancer Assistance Fund, di ba? So, yung Cancer Assistance Fund, ito is ginagamit natin for, yun nga, screening, diagnosis and treatment, yung funds na nanggagaling dito sa CAF na sinasabi natin, no? So, yun po, yung pagkakaroon ng, ang pinaka magandang talaga niyan ng NICA is yung pagkakaroon ng mga specialty centers sa iba't ibang lugar, no? Para ma-access ng lahat ng tao yung cancer treatment. Yun po yung sa NICA. Actually, Doc Janice, dito sa hospital natin, this is an advanced Yeah, Advanced Cancer Center. ang Yung Baguio Gen. Opo. Tapos malaki yung assistance na binibigay sa ating mga pasyente. May cancer assistance fund din dito at nag-improve naman yung binibigay ng PhilHealth. Opo. Yung mga, tawag doon? Z-package. Z-package, Oo. yan. Yung mga Z-package natin for breast, colorectal, cervical. Meron po tayo dyan dito sa BGH. And then yung CSP map po, meron din po yung mga, yun po, nagbibigay din sila ng mga gamot for cancer treatment sa CSP map. Opo. So, Ano po yung CSP map, Doc? Paki-con nga po. parang What does it lang, mean? oo. Oo. Yung CSP map is parang lang din yan. Cancer Assistance Fund is a fund, fund din na binibigay for cancer treatment. So, other than yung CAF kasi, meron Oo. pa. So, iba-iba lang actually yung mga names ng Iba mga, pangalan. mga pangalan natin. Pero yun. Okay. So, Okay. sa hospital, ang dami naman tulong na binibigay. So, going out of the hospital, sa community naman, ano naman pwedeng gawin ng community para mabawasan, makatulong naman dito sa ating cancer awareness and prevention efforts? So, actually, community engagement is vital for effective outreach. No? So yung mga local organizations natin, they play a crucial role in educating our communities, no, sa mga early detection methods, and para sila din mag-provide ng network, maki-network sila dito sa mga mas malalaking hospital for cancer screening, which is, yun po yung isang mahirap na ginagawa natin dito ngayon sa BGH. Actually, meron kaming program ngayon, yung sa mga cancer screening sana na if hindi available sa mga malalayong lugar, gaya ng mga Ipuga, sa mga Kalinga, mga ganun, is they can refer. So, we are making a way na para sana mas mabilis yung pag-refer nila kahit cancer screening, no? Kasi, syempre, mas gusto natin na mas maaga nating ma-detect yung cancer kasi mas maganda nga yung outcome with treatment if at an early stage natin nakikita yung cancer, no? O, yun po. Okay. So looking ahead, ano naman ho yung nakikita yung pinakamalaking challenge, no? So it's good to hear that a lot of improvements are happening now. Like we have, as you mentioned, Doc Tong, kanina, na sa BGH, this is an advanced cancer institute, ano? So ano naman ho yung nakikita nating challenge facing cancer control dito sa ating country? Oo. So, ang talagang, yun nga, yung pinag-uusapan natin kanina, yung primary challenge talaga is yung pag-improve ng early detection rates natin. So early Oo, detection. kasi minsan kasi ang nagiging focus natin, sir, di ba, yung mga treatment na. Kasi nandyan na yung pasyente. So, minsan nakakalimutan talaga natin yung mga
early detection, mga screening programs na ipatupad. So, yun talaga yung pinaka-challenge natin. Tsaka yung access natin sa mga mas malalayong lugar, no? So, tayo, na-educate natin yung mga malalapit dito, Baguio City, mga ganun. Pero, ang goal natin is to educate also the underserved or yung mga malalayong lugar para mas magiging aware sila na we have this cancer detection programs, and then pwede mo siyang ma-access dito sa clinic na to or dito sa hospital na to. So, yun mga information dissemination po talaga. Yun po yung ano natin. And then additionally, yung pag-integrate natin ng mental health support in cancer care, no? So actually, cancer care is a holistic care dapat. So dapat included din talaga dyan yung mental health support na makukuha natin. Okay? So, okay, Doc Chan. On a personal note, personal level, kukunti lang naman ang pumupunta sa ganitong specialty Mas maraming pumupunta sa ibang specialty. What motivates you to go to work and serve our patients with cancer? Parang parang it's a big team. Sabi nga nila, nakaka-depress. Yung specialty. Kasi parang you always associated to parang kasi yung karamihan sa amin na non-medical professionals, parang pag sinabing cancer, parang may taning ka na So parang, what keeps you going and what makes you interested in the field? Oo. Diba? Minsan talaga yung specialty na to is draining. Pero pag nakikita mo kasi yung mga pasyente mo, no? So, may inspire ka rin yung sa resilience ng mga pasyente, no? Witnessing their strength on their cancer journey, di ba? Makikita mo kasi sila on diagnosis, treatment, and then eventually palliative care, no? So, these patients, our patients, inspire us to improve cancer care outcomes in our community. Oo. So, yun na lang yung isipin mo na yung patient ko nga na to, kayang-kaya niyang gawin ito. So, bakit ako hindi? Di ba? So, our patients are also our inspiration. Okay. Yung sabi ni Ma'am Lucy, may tanning. Actually, marami pong survivor ng cancer and that continues to inspire medical professionals to continue working hard to help our clients. Minsan nakakalungkot. Mas maganda po talaga ang offer abroad. Pero bakit kami nandito? It's because of that reason na nabanggit ni Doc Janice. Iilan na lang po, most young medical professionals would opt for greener pasture, di ba? So, ako rin nai-inspire sa inyo for your dedication in serving our kababayan, no? So, with that, maraming salamat, Dr. Janice, sa iyong panahon for sharing your valuable insights today on cancer prevention and treatment sa atin. So, ang inyong expertise po ay nakakatulong hong mag-navigate, lalo-lalo na yung mga pasyente at ang kanilang mga pamilya to navigate the complex issues of cancer. And bago po tayo tuluyang magpaalam, siguro pakinggan muna natin si Doc Janice. Kung may mga ganitong simptomas yung mga pasyente, may mga ganitong risk, saan kanila pwedeng bisitahin, saan kanila pwedeng puntahan dito sa Baguio City, Doc Janice? Hello po. So pwede po tayong pwede po tayong pumunta dito mismo dito sa BGH MC Cancer Center. So may mga clinics po kami usually in the afternoon. And I have a clinic also dito sa Baguio City sa Hayang. And I have also clinics at Benguet po sa CHDG Hospital and Grateful. Okay, and with that, Ma'am Lucy and Doc Janice, and to our loyal listeners and viewers, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin ngayon. So remember that awareness, remember that education are key to components in combating cancer. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you. Thank you.